Mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, gusto ko po kayong kamustahin. Kumusta kapatid? Kumusta ang inyong araw? Masaya ba ang nagdaang linggo? O pagod ka? Galing sa trabaho? Nagagalak ba ang iyong puso? O madaming iniisip? Exam na naman. Sa ngayon, bigyan natin ng oras ang Panginoon na kumustihin ka at mag-aral ng kanyang mga salita. Kung pagod ka at maraming iniisip, hayaan mo ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa oras na ito. Ang pagbubulay-bulayan natin sa araw na ito ay matatagpuan sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 1, talata 1 hanggang 10. Ito ang mababasa. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa iglesia sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo, kaya't naging waran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya, sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Mahahati ang ating binasa sa dalawang parte. Ang unang parte ay mula sa talata 1 hanggang 4. Ito ay tungkol sa pagbati at pagpapasalamat. Sa unang talata, mababasa dito ang pagbati ni Pablo. Parang kanina lang o kapag nakikisalamuha tayo sa mga tao. Nagsisimula tayo sa pagbati ng magandang araw, kumusta. Dito sa ating binasa, si Pablo ay isang apostol, disipulo ng Panginoon. Kasama niya dito sina Silas at Timoteo. Si Pablo ang nagtatag ng simbahan sa Tesalonica noong pangalawang pagmimisyon niya. Maikling panahon lamang ang ginugol niya dito, ngunit naipagpatuloy na isang buhay at matatag ang simbahan. Sabi nga dito sa talatang una, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon.
Sa pangalawang talata ay tungkol sa pagpapasalamat ni Pablo sa Panginoon. Kapag naiisip ni Pablo ang mga taga-Tesalonika, napupuno ng pagpapasalamat ang kanyang puso dahil kahit na maikling panahon lamang ang ginugol niya, ay naging isang matatag na simbahan ito. At alam niyang hindi ito dahil sa kanya o sa kanyang ginawa. It was the work of God. Nananatili tayong matatag dahil sa kalooban ng Diyos at dahil sa tayo'y nananalangin. At sa mga sumunod na talata, sa kabila ng mga pagsubok, nais ng Panginoon na tayo'y magpasalamat. Dito sa verse 3 at saka 4, makikita natin yung pagkakasunod-sunod na mga salitang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, faith, love, and hope. Pero wag lang natin tingnan yung mga salitang ito, bagkus bigyan din natin kung ano yung nilalahad ng mga salitang ito. Sabi nga dito, ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa. Verse 4, we are being reminded that God loves us and He chose us. Diba nga kapag tayo nagmamahal, kasama na doon yung pagpili nating makasama or pagpili natin na maglaan ng oras sa Kanya. Ang ikalawang parte na matatagpuan sa talatang 5 hanggang 10, ito ay ang sanhi at bunga ng pagbabago sa mga buhay ng taga-Tesalonika. Sa talata 5, ang ebanghelyo o ang mabuting balita ang nagpabago sa buhay ng mga taga-Tesalonika. Hindi lamang ito pawang salita, kundi ito ay salita ng Diyos na nagdadala ng himala. Taglay nito ang biyayang nagmumula sa ating Panginoon. Kapag pinag-aralan at isinabuhay natin ang ebanghelyo, ang mabuting balita na ginagawa natin ngayon, hindi lamang ito mga salita na ating nabasa o naririnig. Itong ebanghelyo, itong mabuting balita ay may kapangyarihang gumawa ng himala, kapangyarihang ipakita sa atin ang mabubuting gawa ng ating manglilikha, at higit sa lahat, ang ebanghelyo ay may kapangyarihang makapagpabago sa ating iniisip, sa nilalaman ng ating puso at sa ating buhay. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ako'y isang instrumento lamang na ipahayag ang mabuting balita. Ang banal na Espiritu ang siyang magkukumbinsi at gagawa ng paraan upang gabayan ka. Talata 6 hanggang 7. Ngayon, dahil sa ating mga narinig na salita, tayo'y tutugon ng may kagalakan, at sa ating pagtugon, naway maging isa tayong mabuting ehemplo. At sa mga huling talata 8 hanggang 10, ito ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid. Hahayaan na lang ba natin na ang ating mga nabasa at narinig na mabuting balita
ay maging isa lamang mga salita. Hindi ba natin ito ipapahayag sa iba? Katulad ng mga taga-Tesalonika, ipinamuhay at ipinahayag nila ang ebanghelyo sa gabay ng banal na espiritu upang hindi lamang sila ang makaranas ng himala at biyaya ng Diyos. Tandaan natin na pwedeng dumating na ang araw na babalik muli ang ating Panginoong Hesus. Huwag nating hayaang tayo-tayo lamang ang maligtas. Ipahayag din natin sa iba ang mabuting balita. Tayo'y makasalanan na mahal ng Panginoon, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay maliligtas. Kung sino mang maniwala na si Jesus ay kanyang Panginoon, sariling tagapagligtas, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama, Diyos na dakila, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong mga biyaya, at sa iyong protection, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyong Panginoon ng nagpapakumbaba, Panginoon. Kami ay nagkukulang, nagkakasala, Panginoon. Pero dahil sa iyong biyaya at sa iyong pagmamahal, kami ay tinanggap mo at kami ay maliligtas. Panginoon, gabayan mo kami, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kayo ang siyang maghari, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan ng loob na ipahayag ng mabuting balita upang hindi lamang kami, Panginoon, ang iyong mailigtas, kundi nawa, Panginoon, ng mga taong nangangailangan ng iyong biyaya, ng iyong pagmamahal. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.